dyan. Sama-sama po tayong umawit ng awit papuri para po sa ating Panginoon. Awitin po natin ang There is Sunshine in My Soul Today. At bago pa lang lahat, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Let's pray. Ama naming banal, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umaga nito, Panginoon, sa pagsisimula po ng aming pong Sabbath worship. Ama, inyo po kaming samahan at nawa, Panginoon, punuin niyo po ng pagpapala ang araw na to at dimisyonan po kami ng iyong banal na spirito. Patuloy po ng ingatan ang lahat po ng mga papunta pa lamang po sa church. Purihin po kayo magpakailanman. Patawarin po kami sa mga nagawa naming pagkakasala at pagkukulang sa Panginoon ng Jesus na tagapagligtas. Amen. Don't forget. Don't forget. Don't forget. Sige po, awitin po pala muna natin ang Don't Forget the Sabbath.
in my soul today, and hope and grace and love. The blessings is enough, for joy is up above, for the sunshine blessed sun, and the peaceful happy home is true. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. Joyce, Joyce. For our opening song, shall we all stand? And let's sing our theme song, Joyful Journey, Dropping the River. We don't care how many miles we have to go through. We don't care how many troubles our brothers Christ can do. At the end of all these trials, one thing we know is true. We thank you, Lord, for this joyful journey, because it brought us close to you. As you take our lives, make it right, put us in your hand. Work in us, help us see when the death ends near. At the end of all these trials, and the body too. We thank you, Lord, for this joyful journey, because it brought us close to you. When we will go, all the places that we be, every time the world gets so rough, we wanted to give in the darkness hour, we know we still have the plan. We will always trust you, Lord, because we know we can. Make our lives, make it right, put us in your will. Work in us, help us see when the death ends near. At the end of all these trials, and the body too. Lord, for this joyful journey, because it brought us close to you. Show me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Show me nearer, blessed Lord. We thank you, Lord, for this joyful journey, because it brought us close to you. Po yung para sa ating morning prayer. Dakila po para ng Diyos ang sa langit. Salamat po Panginoon sa buhay kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat sa buong isang linggo na kami po yung iningatan at pinagpala. Salamat din sa 26 years na ang Bakti ay nandito para magpupuri pasalamat sa inyo. At sa oras na ito, Panginoon, pinadalangin ko po ang mga participants na nandito na hindi nakakalimutan ng galing sa inyo na lahat na aming mapakinggan sa buong mga hapon ay aming magamit ito habang kami naghihintay sa inyong pagpunta. At ang mga kapatiran, Panginoon, na nasa daan pa lamang papunta dito, nawa sila po inyong ingatan ng makarating na pagpalain ang buong
church. Ay, company church. Yes. After 26 years, today is our 26th year, tayo po ay o-organize na at nabibigyan na po tayo ng label na Rockville Adventist Church sa local churches po natin. Masayang-masaya po tayong lahat dapat kasi tayo ay nandito ngayon para makipag-fellowship, makipag-celebrate sa lahat. At wini-welcome ko po lahat ng ating mga bisita. Ang ating pong tagapagsalita ay nandito na, pero mamaya ko pa po siya ipapakilala sa ating lahat. Ganun din po ang ating mga taga-awit, ang mga kampay sa church. Sila po ay ating mga dating mga kasamahan sa church dahil po tayo ay dati po tayo ay taga-Baisa. Sila po ang ating mother church, ang Baisa Church. Pero po ngayong araw, baka po tayo ay ibalik na, isoli na ng Baisa sa aming Rockville. Babalik na nila tayo dahil po ay magiging ganap na isang simbahan. Amen. Tayo dyan mga kapatid. God is good. All the time. All the time. God is good. Jesus is coming. Get involved. Get involved. Jesus is coming. Sabbath school. Alive. Alive. Sabbath school. Yan po mga kapatid. Yan po ay ating mga natutunan sa mga nakaraang mga pagtitipon na kung saan ang lahat ng mga Sabbath school leaders ay nagtitipon po para po tayo ay may matutunan at ma-share natin sa mga lokal na simbahan. Ngayon po, si Susana, babasahin mo na ang mga participants ng ating programa. Ating opening song ay ang ating theme song, ang Joyful Journey. Ang opening prayer po ay pinagkaloob ni Sister Julie Sabilla. At ang welcome remarks po ay ang inyong likod, Sister Linda Guerrero at Sister Rosana Elcano. Ang ating po musical offering ay ang Rockville Youth. At magkakaroon po tayo ng testimony. Isa po siyang elder na Baisa Church at isa din po siyang master guide. Kagaya namin ni Sister Rosana. Kami po ay mga master guide. At ang pangalawa po mag-testimony ay si Sister Hanelet Mercado. Isa po siya sa mga naging pioneer na nagsisimba po dito sa Rockville noong unang-una pa po panahon. At ngayon na po, meron po kami na-interview ni Nicole na ang sabi ay, nung panahon niya, baka ngayon daw po ay hindi niya na makikilala at hindi niya na makikita ang mga dati pa po nagsisimba kasi baka daw po ay mga nawala. At ganun din po ang musical offering din po, isa pa po musical offering ng Genesis Singers at ang ipiplay po natin ang parang portion po ito ng ating church history. Ganun din po, may recognition number. Baka din po dito, isabay na rin po natin yung mga pagbati po ng ating mga pastor na natin bigay po ng greeting sa atin sa araw na to. At din po, susundan naman po ito ng intermission number ng mga kabataan ng CHM department po. Ang closing song po ulit, ang ating Joyful Journey na theme song. At ang closing prayer po, Mrs. Irene Baflor. Ngayon po, si Susana, tawagin na natin si MG Eugenio D. Fidacat, mas kilala po sa may special number ka, nagkamali tayo. Musical offering pala po ng Rockville Youth, and then yun na po si Brother or MG Fidacat. Sino? Ano ba? Huwag na kami mag-alcohol. Huwag na kami mag-alcohol. Green, sama ka doon. Green, tayo na.
Sam. Sam. Hindi ko makita. Sam. Doon ka kay ano mo. Sam. Undefeated,
sis, hawakan mo na lang sis. Ganda naman yung mga Elegant? Elegant ka. Ayun pala yun. Bakit? Napaka-ganda. Hindi naman kami magkapatid. Ayaw namin nagbubukas ito ngayon. Kaya po kayo. Dami ko po sa labas. Wala bang extra Uy, kaya mo ba? Ayun ako. Walang extra. Meron dito, 194. Tama-tama yun. Okay. Nais ko muna salamatan sa Nicole dahil sinadya ka ako sa mga maisa para ibigay ang ating bahagi ngayong Meron umaga. ba si Tisay? Kaya? Meron? Salamat sa Diyos Ito, kanino ba ito? sapagkat after 25 years ma-dedicate na rin ang Regalo ni Mama. Kabatuhan Church. Ito po ang talagang pangalan. Kabatuhan. Kaya nga lang, English yung papasok dito. Kaya ginawa natin Rockville Church. Hindi alam ito na ibang mga tao. Tayo lang po, mga Adventist, na ang ating pong church ay Rockville Church. Alam ko yata nakarating na yung tayo. Sa patibayan na talagang tayo ay Bibigyan na lang pagkarigan. lingkod ng ating Panginoon na maging matatag habang tayo ay nabubuhay. Alam niyo mga kapatid, pag ikikwento kong lahat, mauubos oras natin. Kaya nga lang, iiklatan natin. Pipiliin na lang. Sure. Sana lamang at hindi ko nakasama ngayon si Ate David. Siya po, kami pong dalawa, mag-asawa, ay tuwing pupunta rito, magkasama. Magkahuldingan. Pero para lang yun sa para Totoo yun, di ba? Kasi pag hindi kami nag-holding hands, maiiwanan ako. Napakabilis kasi siyang maglakad. Kaya maunahan ako, maiiwanan ako kapag hindi ko binilisan yung aking paglalakad. Mahal na mga kapatid, napakabuti ng Diyos sapagkat binigyan niya kami ng lakas ng loob na aming buksan ang gawain dito sa Rockville Church. Ngayon po maganda na mga kalsada. Noon po kabatuhan talaga. Pag hindi kayo mag-iingat, matatapa kayo sa inyong paglalakad. Tatlong bagay ang aming isinagawa sa lugar na ito. Una ay ang Branch Salo School. Kami po mag-asawa ang laging kasama sa Branch Salo School. At pagkatapos, ay itinatag namin o binuksan din namin ang Voice of Prophecy. Dahil ako po naman ay Pangulo ng Kabataan, binuksan din namin ang Voice of Youth. Dahil kung hindi namin bubuksan ang Voice of Youth, hindi mabubuksan yung mga kabataan sa lugar na ito. Meron ka ba? Kaya, purihin natin ang Diyos. Binigyan niya ng lakas ng loob kaming mag-asawa upang magampanan namin ang gawain at tungkulin dito sa Rockville Church o Kabatuhan. Kami nagpapasalamat na kami binigyan ng mabuting kalusugan, mabuting pangatawan, at sakot kasi namin lahat. Branch sa pastor, pagtuturo, ay sigurado yan si Ate Lete. Ngayon, nung buksan namin ang Voice of Youth, ay hindi na kami kumuha ng speaker. Ako na rin ang siyang naging tagapagsalita ng Voice of Youth. At nagpapasalamat tayo na maraming nahikayat. Sayang na lang at hindi ko natawagan yung ating sangkabataan. Ilang mo yung pas dito ay hindi mo kilala. Hindi na rin.
Nacario, ayan, mabuti na alala mo. Si Brother Nacario ang nakapaglaban para maitayo o makapagtayo tayo ng simbahan dito. Siya po ang lumakad sa kusina, siya ang nakasikaso, at iniwan ko lang siya dito. Kasi hindi ko nasakot yun. Oh. Pero nung matapos na, ay kala ko ay matutuloy na rin yung pagbubukas ng ating simbahan dito. Yung pala, inabot ng 26 years bago natin may sasaraan. Nagulat lang ako nung pinag-usapan sa church board na bubuksan na ang Rockville Church. At ayun, sabi mo naman ako noon, nagkasundo na rin. Medyo may kaunting na kaabalahan. Pero mas makapangyarihan ang Diyos, di ba? Siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Kung gusto niya, talagang mangyayari at mabubuksan. Kaya, nariyan ngayon yung ating mga kaalim na Rockville Church. Sila ay masisipag na mga kaanib, masisipag din mga pathfinder. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Kahit wala pang simbahan, eh meron na tayong mga pathfinder sa lugar na ito. Kaya, natitiyak ko na kayo ay magiging matatag, magiging masipag ng mga kaanib, sapagkat hindi lamang pathfinder, binuksan din natin ang voice of prophecy. Kaya sila ngayon ay regular na magkakaroon ng voice of prophecy sa lugar na ito at lalong magiging malago ang gawain dito sa Rockville Church. Kaya ang aking dalangin, patuloy na huwag gumawa ang bawat isa dahil hindi lamang mga young at heart ang maiwan. Pagkakala no? Purong kabataan na ang narito. Kaya natitiyak kung magiging masipag, magiging maunlad ang gawain dito sa Rockville Church at lalaganap ito lalaki. Hindi lamang isa, kundi magiging 2, 3, 4 kapag kayo magkakaanak din katulad ng baisa. Ayaw yung magkakaanak o kailangan magkaanak kayo ng marami. Hindi, kahit lapit-lapit ang simbahan, pwede rin yan. Nung araw ay pinigilan kami na huwag nang magbukas ng malapit. Ang pinakamalapit ang wika ay 3 kilometers. O malayo na yun. Pag kilometers, di ba? Kaya, medyo natingin ang pag-unlad ng baisa pagdami. Dahil, ang sabi, hindi na kayo pwedeng magbukas ng napakalapit. Ay, binuksan nga natin, kapitbahay, meron na eh. Hindi lalo maganda, di ba? Kasi pag gagawin, ililimit natin ang pagtayo ng simbahan, malilimit din ang pagdating ng Panginoon dahil ang gusto niya, ang marami, ang kanyang datnan, pagdating ng ating mahal na Panginoon. Pwede ba tumaya yung mga officers na narito? Gusto ko lang makita lahat ng mga officers kasi hindi ko kayo namubukaan. Ayan. Pwede bang sabihin ko kung sino-sino yan? Yung pong nasa likod ay si Elder Brother of Lord. Siya po ang head elder ng Rockville. Ang katabi niya po ay ang kanyang magandang asawa, si Sister Irene. Siya naman po ay humahawak ng stewardship. Dito po sa aking kaliwa, si Sister Julie Sabilla ay siya po ang leader ng mga kababaihan. At ang ito po, si Susanelet ay sa treasury po. At si Sister Rosano po ay superintendent po, head po ng superintendents ng Rockville. At ako po ay, hawak ko po ang CHM, Sabbath School po, at saka ang ASI, yung lamang po. Amen. Ay, communication din po pala. Nakalimutan. Ayan, grabe pala. At sigurado dahil isang tao ay limang pa ang humawak. Meron pa yun. Sorry, di ko nakita. Si Sister Jean po ang treasury, head po ng treasury. Okay, amen. Thank you. Oh, meron pang hindi nabanggit. Meron pa po pala, nandun po
po kasi sa may pintuan. Eh, alam niyo na po, pag senior, medyo ano ang mata pagtingin. Si Sister Lorena po, ang head po ng mga Japonesa namin. At meron din po si... Nicole. ah, Si Nicole. si Nicole po, hawak niya po ay Health. Health Ministry. At doon din po siya, masigasig din po siya leader ng isa sa mga kabataan dito sa Rockville. At meron pa po pala ang ating head ng mga diakono, si Rap po, nandun po sa labas. May elders pa rin po pala tayong dalawa na nandun sa labas. Si Elder Merlito Mendez at si Joey Sevilla po. Sila po ay tatlong elders namin. Amen. Siguro naman po kompleto na. Wala na po nakalimutan. Oh, marami pa raw. Huwag na yung mga kaanim. Okay, purihin natin ang Diyos sapagkat kumplito ang pwersa ng Kabatuhan Church. In other words, Rockville Church, para lalong maging maganda. Kaya, nais kong pasalamatan ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat kung ako'y namatay noong 1961, hindi mo nabuksan ang Rockville Church sa pamamagitan ko. Bubuksan niya. Bahala ang Panginoon. Pero salamat at inabot ko ang anniversary at inabot ko rin ang dedikasyon ng Church ng Rockville at ako'y nagpapasalamat na kasama ko kayo sa patuloy na paglilingkod ng ating iglesia, Rockville Church. Talagang matatag dahil ito ay pato, hindi manuluma, kundi lalong magiging matibay at matatag ang ating Rockville. Kaya mamaya, dadalangin natin ang ating Rockville Church, mga officers, at ang mga kaanim. Tunay na ang Diyos ay napakabuti. Hindi niya pinababayaan ang kanyang bayan. Patuloy na kanyang binibigyan ng buhay at gayon din ng kalakasan. God bless you. Ang ating pong susunod na magti-testimony ay si Sister Hanelet. Isa rin po siya sa mga pioneers ng Rockville. Happy Sabbath po. Praise God po. Naging part po ako ng programa sa mga ito. Naalala ko po nung second year high school ako or third year. Yung bahay po namin yung dating kalsada. Yung kalsada po niya, ginubala. Doon po, isang hapon po ng Sabado, medyo maging po ng mga kabataan. Tapos doon po sa bahay, sa bakuran namin sila na, Grand Sabbath School. Tapos yung Sabado na po yun. Yung Sabado. Isa po sa pinituruan nila yung kapatid ko po. So, teacher na po siya ngayon. Tapos po, unti-unti po, kalaunan, nagtayo na po dito ng maliit na parang kahilaw po. Tapos ang dinding po nito ay sako lang. Tapos ang lupa po namin dito mga bato. Kaya pag umulan po, maputik po siya. Alam niyo po yung putik na pwedeng gawin palayok. Ganun po maputik. Tapos, ano po dyan. Tapos nagkaroon po ng habang kung ginawa na po yun, nagkaroon po ng graduation ng Grand Sabbath School. Yung kapatid ko po, ang isa sa mga nag-testimony mo, nung 6 years old lang po siya noon. Tapos, nung tinanong ko po siya, naalala mo ba kung kailan po pumalit ng Grand Sabbath School, Vacation Bible School? Sabi niya, ate, ang naalala ko lang, nagturo sa amin noon, si Ate B. Perez. Ano po,
Yago po yun, si Brother Yago. Tapos, ang driver po niya noon, si Pastor Barrientos na ngayon sa Palawan. Driver pa lang po siya noon kasi working student pala siya noon. Siya pa po. Pero praise God, diba? Yung driver po noon, pastor na po siya noon. Tapos noon, nagkaroon po ng makusay. Tapos sabay sa po, nagkaroon na ng BOP. May picture po ako dati na lagi po sumusali noon. Nagano po sa akin ng BOP Explorer, si Ma'am Esther. Esther po ang pangalan niya. Pero, siya po yung nakita ko po yung pangalan niya, hindi ko lang po alam kung totoo. Kung tama po ako, isa po siya sa editorial staff na Alden Hope. Kung tama po yung nabasa ko po si pangalan niya doon. Esther po, yung pangalan niya. Tapos hindi pa rin, patuloy po yun. Basta lahat po ng programa dito sa church, saka doon sa Baysa, lagi po ako kasali, lagi po ako mag-graduate. Kaya, nakaintong ako ng certificate. Tapos pagkatapos po nun, dumating po si Pastor Sabat. Intern pa po siya ng Baysa. Na-miss po kasi kami noon dahil, kamukha po siya ni Ricky Tapang. Tapos kasama po siya, si Lloyd, tapos si Bean. Sila po yung mga kabataan noon. Sila po yung nagtuturo. Tapos, sila po yung nagdindin dito ng kahoy pa lang si Pastor Sabat. Tapos, may bahay na po niya si Brother Abi Amor. Tapos, pagkatapos nung nagkaroon po ng binyagan, 1999 po, isa po doon dalawa po doon kapatid ko. Nagkaroon po. Sila po yung ni Pastor Sabat. Tapos, sila po yun. Tapos, nalala ko po noon, marami po yung 13 souls po na nagdala ng time na yun. Pero, sad to say po, wala na po sila. Ang naiwan na lang po ng first batch na yun, si Sister Alonso, na doon, pero doon sa original po na wala na po. Tapos, elder po namin yun, si Brother Nacario, Yago, sa si Kuya Abe, tapos si Jimmy Evangelio. Nasa po, Florida Blanca na po siya. Padaos noon po, ang natatanda ko na lang po, praise God po dahil sa mga panahon po yun, na mula na yung 88 po siguro 89, marami po nakilalang pastor. Una nga po si Pastor Sabat. Tapos sunod po noon, nakilala ko rin po si Pastor Lagawile, naging pastor po namin siya, si Pastor Bael, si Pastor, basta marami po, si Pastor Sarmiento, may dalawa po Sarmiento na punta dito, ang tawag ko nila, Pastor Sarmiento Payat, Sarmiento Tama. Basta yung po ang bilan, kasi yung bahay po namin kadabilan, kaya pag may mga bagong pastor po, sa bahay po po natin dito. Tapos, nagkaroon din po na si Pastor, nung edi talaga po ako nun, ang nabinyagan po ako ay November 25, 1995, kasi dumalit po muna ako ng college bago ko magpabaptize. Pero 16 pa lang po ako nung dumalit. Tapos po, ang pastor po namin nun ay si Pastor Adelio. Tapos, sumunod na po doon si Pastor, basta po nakalimutan ko, sorry po sa mga nakalimutan ko. Tapos, nung Pedro po rin dati, tapos Pedro po, kasawa na ako. Lumipat po kami sa Bayabon. Nung pagbalik ko po, ang pastor dito ay si Pastor Enfigan. Sumunod po si Pastor Barnelo, hindi ko po alam si Barnelo. Tapos sumunod po si Pastor Salarsa. Ay Rex Manganiman. Sumunod po siya. Tapos si Pastor Salarsa, tapos sumunod po si Pastor David, si Pastor Apostol, Pastor Mariano, Pastor Pare, at yun po si Pastor David po. Yun lang po kasi natatanda ko mga kapatid. Pero ang mahalaga po yun, sabi nga po nila, may mga nauna na huli. May nahuli na nauna. Pero para po sa akin, ang the best doon, yun ang stay. Praise God po, yun ang stay na faithful. Basta po na-overwhelm po ako na sa wakas po, after ng battles ng church na to,
finally po, church na kami. Praise God po talaga sa lahat ng mga pastor na nag-bless sa akin, sa mga dumalo sa amin. Lalo po ang sa church kasi po sila po talaga yung tuwing kahit po umulan, mabuti po talaga dito yung pag inano niyo yung paaligo po talaga. Tapos talaga pong gabi, tapos ulan po ng kurente, tapos sabi nga po ni Pastor Sabat noon, nakakatakot po talaga pumunta dito kasi marami po talagang tapunan po ng nasalvage dyan eh. Tapos sabi isa po pastor na nag-speaker dito, sabi niya, ano ba naman itong simbahan na to? Kahit si Satanas maliligaw. Kasi po talaga talaga pong libre po talaga to. Yun po natatandaan ko sa atin ng pastor, kahit daw po si Satanas maliligaw. Kaya praise God po talaga na after ng paghihirap ng bawat isa sa atin, praise God po sabay sa church, sa mga kapatiran. Naalala ko isa po sa matanda doon na nag-assist sa amin. Hindi ko po alam kung kilala ng mga taga-Maysa. Si Brother Cornelio po. Hindi ko po alam kung kilala niya. Siya po yung isa sa mga naging matyaga po sa akin. Basta po, maraming salamat po at naging part po ako ng programa ito. At praise God po. At thank you po sa mga members ng Baysa Church kasi nagtyaga po sila dito. Praise God po sa mga dito. Amen po. Saan dito? Ito. Alin? Ito. Ito. M2. Pag ganun? Ayan. Sagad? Sagad? Ito? Pag ganun din? Ano? Parang nag-aano siya. Hello. Good morning po, I'm Happy Sabat. Itong awitin po namin ay ito po yung nakaraang anniversary ng Fusong pong 4 by Faith. Okay na ba?
simbahan. At maraming Ano gagawin? Sa baba niya. Hindi yan na. Ilipat namin yung usap doon sa Yung? Meron ba? Walang mga bata din. Mag-provide na lang ng loanan. Pero, ang tagal ng sila. Tapos, nag-gising na yung tulido, nag-crusade, tapos na-crusade yun. Nagnagan, at nagtayo ng simbahan. Nakanta ang children's room. Dito nakakanta yung children's. Sa pagkakatanda niyo po, paano po nagsimula ang Rockville and ano po yung naging parte niyo po sa paglago po niya? Ang Rockville Church ay napakalapit sa aking puso sapagkat ito ang una sa mga iglesia na aking nahawakan nung ako ay inassign noong 1991 bilang intern sa Baysa District. Ilang mga iglesia ito na aking hinawakan, isa rito ang Rockville Church. Dahil nga lamang ang Rockville noong panahon na ako'y naka-assign doon ay may mga challenges sa membership at din sa ilang mga programs. Actually, ang Rockville Church ay nagpasimula yan sa pamamagitan ng effort ng Baysa Seventh-day Adventist Church. Sila yung mga pioneer dyan sa Rockville, pero noong nagkaroon ng bagong district, isinama ito sa Baysa District. Yan ang pangalan ng district na namin noon, kaya nahawakan ko itong Rockville Church. Doon ay nakilala ko si Brother Nacario. Si Brother Nacario, presidente ng association dyan sa Rockville, at siya yung isa sa susi kung bakit meron tayong iglesia dyan, dahil siya yung nag-assign ng 2 lote para sa church. Actually, yung lote na tinatayuan ng kapilya ay inisip na pinuon o akala niya rin siguro hindi na siya matatanggal bilang presidente ng asosasyon, yun yung playground noong subdivision. At para naman maisan ba natin ang Rockville, kaya inisip ko rin bilang pastor na baka dumating ang panahon kuhanin sa atin yung lote na pinagtatayo ng kapilya. Kaya at tayo kumuha kaagad ng 2 pang katabing lote para kung kuhanin nila, may mapaglilipatan yung kapilya. Ngayon yung dinagdag ko dyan sa Rockville Church ay sila Brother Iago. Ang member niya noon ay si Brother Iago, elder, yung kanyang manugang na siyang head deacon, yung kanyang anak ay treasurer. At wala ng mga miyembro, ilang na lang ang miyembro dyan.
hindi mo na mabilang sa 10 mga daliri ang membro ng Rockville. May pagkakataon na lagi kayo dinadalaw, pinagtsatsagaan ko kahit midweek na gabi. Noong panahon na pinaka-assign sa Rockville ay parang nakakatakot puntahan. Hindi lang sa matigas ang lupa, matigas pa ang ulo ng mga tao dyan sa Rockville. Dahil pagkating bumaba ng tricycle, lalakarin ko lang yan papunta doon sa church. Napakarami ko nadadaan ang nag-iinuman. Kaya minsan pagkagabi, pag galing ko nag-midweek, talagang ang panalangin ko, Lord, ingatan mo ko sa mga madadaanan ko. Kasi talagang ang Rockville ng panahon niya nakakatakot puntahan. Pero ngayon siguro ay isa ng lugar na masaya at ang mga tao ay dumami lalo at tumulo. Yung lugar niya, hindi mo isipin na magiging gano'n yung lugar na yan. Yan balik tayo sa kalagayan ng Rockville o kay Pastor niya. Dahil wala kang mga miyembro, kaya ating laging hinahabol sila Brother Yago, si Brother Amor, dahil sila yung mga leaders ng church, na kami ay magdalaw. Natatandaan ko pa nga, sabi sa akin ni Brother Amor, Pastor, nadalaw na namin lahat yung mga members dito, pero ayaw na bumalik. Kaya sabi ko sa kanya, kapatid, kailangan natin magtiyaga, pagtisan natin sila. Dahil yan ang may gawain ng Panginoon, yung Panginoon na bahala sa kanila, ang mahalaga, ginampanan natin kung gawin natin, hindi tayo nagsawa, at kanilang naramdaman kung gano'n tayo katyaga na ang programa natin, nais natin silang mapabalik sa iglesia. Kaya pagkahapon ng Sabado, pagka nandiyan ako sa Rockville, wala na kaming tulong, kundi dinadalaw na lang namin yung mga kapatid na hindi na sumisimba. At tayo na may natutuwa sapagkat kahit pa paano na parang babagsak ang Rockville, pero ang Rockville ay dahil sa magandang pundasyon ng iglesia ay nagpatuloy na ngayon ay mayroong mga tinalaga ang Diyos ng mga tao na siyang masisigasi, kaya ang Rockville ngayon ay malaki ang pagbabago kaysa noong panahon namin. Kaya ako'y natutuwa at ako'y nagkaroon ng bahagi sa gawain dyan sa Rockville. Mula pa nung pasimula, actually nagkaroon din ako ng mga evangelism dyan sa Rockville na meron din mga ilang na bautismo, hindi ko rin alam, wala na din yun. Pero ang pinapasalamat ko sa Panginoon, sa loob ng 25 taon, ang Rockville ay nagpatuloy. Parang tama yung sinabi, mayroong nauna na nahuhuli at nahuhuli na siya nasa unahan ngayon. Kaya sabi nga ng Biblia, ang magtiis sa gasokas ay maliligtas. Kaya tuloy ng Panginoon at ang Rockville ay sumulong, malago, at ngayon ay i-organize na bilang isang ganap na iglesia. Haba din panahon bago ma-organize ang Rockville Church. So, kaya ako'y natutuwa sapagkat dyan sa Rockville, naranasan ko na ako'y ginagabayan ng Panginoon sa ako'y pumupunta dyan. At sa bawat lalakad ko papuntang church at pag-uwi, talagang nagdadalangin ako at kinabayan naman ako ng Panginoon. At naging kaibigan ko rin yung mga tao na aking nadadaanan kung pumupunta din ako sa Rockville Church. Mahaba yan, 11 minutes. Let's ka kay... Saan ka pa? Thank you po. St. Patrick din naman nagagawin. Nahukay yung mga ano bro. Nahukay na naman yung mga pictures.
Parang si Lorelai yun. Ayun yung nagano tayo. Na pipage. Yan bro. Sana hindi magluko ang isang kurang tayo ng pansin nila. Ating pinupuri ang ating mahal na Panginoon at ako'y nagpapasalamat sa Kanya na sa loob na mahigit 25 na mga taon ay Kanyang pinatnubayan ang Rockville Church. Meron niyang sinabi ang ating propetisa na si Ellen White na ang ating church ay tila babagsak o mawawala pero hindi ito
pahihintulutan ng Panginoon dahil ang church, kung bakit yan inilagay ng Diyos sa isang lugar dahil sa misyon. Dahil gagamitin niya itong instrumento upang maabot ang mga tao sa lugar na kanyang kinabibilangan ng liwanag ng Panginoong Hesus ay kanilang makita. At sila'y maakay at maihanda sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapasalamat mga kapatid sa inyo pong kasigasigan, hindi niyo po pinabayaan ng church at kayo po ay masigla na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ngayong Sabado ito, kayo po ay i-organize na bilang isang ganap na iglesia. At kasabay nito ang inyong pagdiriwang ng 26th Church Anniversary. Kaya ako po ay bumabati sa inyo ng congratulations sa inyo pong 26th Anniversary. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, patuloy kayong maging masigasig sa paglilingkod, at ang iglesia natin dyan sa Rockville ay maging bantayo ng ating pong pananampalataya. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumayinyong lahat hanggang sa tayong lahat ay magsama-samang sasalubong sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Hesus. Mula po dito sa tanggapan ng ating pamunuan, ang Central Luzon Conference, kami po ay bumabati sa ating mga kapatiran ng Rockville SDA Church. Sa araw na ito ng Sabado, kayo po ay pipinalanin at itatatag bilang isang organisadong local church na natin konferensya. Napakabuting pagmasdan ang inyo pong kapatiran. Ang inyo pong kongregasyon ay pipinalanin bilang isang bagong tatag. Pagtitipon, ngayon pong araw na ito, kayo po ay isang organized local church. At ang inyo pong tema ay napakaganda mga kapatid. Purihin ang Diyos sa inyo pong napiling tema, Joyful Journey. Ang aking pong mensahe sa inyo at ang aking challenge, kayo nawa ang kakatawan doon sa parabola ng ating Panginoon sa paghahasik ng mabuting binhi. At 4 na klase ng pinaghasikan ng binhi ayon sa Mateo 13. Yung tabing daanan, yung mabato, yung masukal o matinik, at yung mabuting lupa. At awalin po ninyo mga kapatid yung mabuting lupa upang kayo'y tumubo, lumago, at mamunga ng marami. Mula ngayon, ang inyo pong joyful journey, nawa magdala kayo ng maraming bunga para sa glory ng ating Panginoon at sa ikasusulong ng gawain ng ating konferensya. Muli, mula po dito sa ating CNC, kayo ay aking binabati. Purihin at pasalamatan ang Panginoon. Ang mga kabataan ang siyang pag-asa ng bayan Panginoon. Saan naman, ang Panginoon naman ay inaasahan ng mga kabataan dahil sila ay malalakas. Sila ang dapat magkaroon ng kasiglahan na sundan ang gawain at sila ay magpatuloy sa kanilang paglilingkod. Bigyan sila ng Panginoon ng mabuting kalusugan, mabuting pananatawan, at gamitin ang kanilang lakas. Kasi sila inasahan din ng Panginoon. Bibigyan sila ng lakas, loob, at din ng kasigilahan. At sila ang naasahan ng iglesia. Tulungan sila ng Panginoon na maging maunlad ang gawain. At sila ay maging masipag sa gawain. Yan. Tuloy nila yung voice of prophecy. Kasi ang voice of prophecy
estudyante ka, tuturuan mo yung estudyante, graduate sa gusto prophecy, pag yun ay nabautismuhan, nabinigan, makakatulong sa pagpapasigla sa iglesia. Kaya, ilan yung mga program dito, marami yung diba? Kaya magpatuloy rin sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ang sila ay malalapasin ng Panginoon. Bibigay sila ng inspirasyon. Ang walang inspirasyon ang kaya magpatuloy sila sa pagpapilingkod. Magpatuloy sila sa pag-sponsor ng isip para ang iglesia ay lalago. Kasi kung hindi sila tutulong, hindi sila inaasahan ng iglesia. Sabi nila sabi, pagkakaan ang pag-asa ng bayan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat na akong mga kapatid dito sa Rockville Seventh-day Adventist Church. Ako po ay bumabati ng happy 26th anniversary ng Rockville Seventh-day Adventist Church. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagmatnubay sa iglesia ito. At ako ay isa sa mga nabaptize sa iglesia ito at naging kaanig mula noong 1989. Salamat sa Diyos sa kanyang pumamatnubay at gabay na ang iglesia ito ay maging ganap na church. Sa ating pong paglilingkod, mahal kong mga kapatid, patuloy nating parangalan ng Diyos at purihin habang tayo'y naghihintay sa napakalapit ng pagdating ng ating Panginoon Kristo. Ayon sa mga awit, Kapitulo 127 verse 1, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan ang mga nagsisigawa nito. Kung kaya nga ang tulong ng Diyos, ang kanyang biyaya ay dapat maranasan natin at sa kanyang mga kabutihan ay patuloy nating ma-enjoy ang ating paglilingkod. Muli isang magandang araw ng Sabat at God bless po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating mga kapatid na sa Rockville Muslim Company. Ako po nagkagalang na bumati sa inyo bilang head elder ng Blessed Seventh Adventist Church na sa inyong organization bilang isang ganap na Seventh Adventist Church ngayong March 22, 2025. Nasaksihan ko po ang kasiglahan at dedikasyon ng kapatiran ng Rockville at nakita ko lalo na po ang mga kabataan na talagang napakasigla. Panatiliin po ninyo ito at patuloy na gabayan ang mga kabataan ito sapagkat sila po ang mauuna sa hinaharap ng Rockville SDA Church. Meron lang po akong parang advice sa inyo na sa inyong patuloy na paglilikod sa Panginoon, alalahanin po natin yung ating mga kapatid na inactive at saka missing. Nakita ko po sa listahan ng kapatiran sa Rockville na kinakailangan ng ating mga kapatiran na magkaroon ng intentional na programa sa reclamation para abutin ang kapatid na ito sapagkat marami po sila. At sa tulong po ng Panginoon,
ito'y magagampanan ng hindi lamang ng pamunuan ng Rockville, kundi ng kapatiran sapagkat sila ay tunay na magbibigayaan at magiging pagpapala ang mga kapatid na ito na muli nilang madadala sa iglesia ng Rockville kapag ito ay naging isang ganap na kaanib ng Sisterhood of Churches ng Seventh-day Adventist Church dito sa Central Luzon Conference. Muli po, pinapasalamatan ko ang Panginoon na pinupuri siya sa kanyang biyaya na maging isang ganap na iglesia ang Rockville Seventh-day Adventist Church. Magandang araw sa atin. Pusong puno ng pasasalamat at kagalakan ang sumainyo, mga kapatid, sa pagdiriwang ng 26 na taong ng pananampalataya. Pagsasama at masaganang pagpapala ng Diyos sa Seventh-day Adventist Church, Mapalik, Rockville. Ang okasyong ito ay hindi lamang tanda ng kanyang karapatan, kundi isang makasaysayang sandali habang tayo ay opisyal na nakakatipon bilang isang ganap na iglesia. Ito ay isang bagong kabanata sa ating masayang paglalakbay ng may pananampalataya. Habang inaalaala natin ang karaan at inananaw ang inaharap, patuloy tayong maglalakbay ng may pananampalataya, pagkakaisa at buong pusong paglilingkod sa misyon ng ating Diyos. Naway patuloy niya tayong gabayan, palakasin at sususin ng kanyang biyaya sa ating patuloy na paglalakbay bilang isang iglesia na nililingkod sa Kanya. Maligayang ika-26 na anibersaryo at formal na organisasyon ng iglesia. Sa Diyos ang lahat ng papuri at kalwalhatian. Patuloy nawa kayong pagpalain ng ating Panginoon.
Sabbath School. Shall we all stand and let's sing our theme song, Joyful Journey. Na-appreciate ko sobra yung mga pinagsamahan natin during Sabbath School. Magkakaroon ng mas marami pa pong mga Sabbath School leaders. Pero itong batch na to ay sobrang na-touch ko kasi Sabbath Sari ate. Kasi salamat ate Rosana. First timer po siya. Hindi siya ng dalawang isip. Ang sabi namin sa kanya 3 years ago, sige lang po ka lang, andito lang kami. Kasi sa amin po lahat siya lang po yung hindi pa nagiging Sabbath School leader. At dahil din ate Rosana, minahal kita ang todo dahil sa iyong katapangan. Si ate Julie, parehas po silang mabait. Kami dalawa po medyo mabait lang po kami. Kita naman po sa damit. At dahil po ako po yung pinakabunso sa kanila, mag-a-axe prayer po tayo at lulunod po tayo. Ate Rosana, supposedly, ikaw ang adoration. Palit kayo. Ikaw ang confession, pero bago tayo mag-thanksgiving, ikaw supplication. Payag kayo ha? Lahat ng mga kahilingan. Okay, yun po kasi talaga ang dapat. Hindi, lulunod tayo. Okay, sige pa.
dakila at makapangyarihan ng Diyos ng tahanan ng kasamaan. Pinupuri, pinapasalamatan ka po, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan at kabaitan sa bawat isa sa amin, na kami po kahit makasalanan, ay kami inyong minahal na Diyos. Pinupuri ka po, Panginoon, dahil sa iyong dakilang pag-ibig na wagas sa bawat isa sa amin. Dakila ka, Panginoon, dahil ikaw po ang nagbigay sa amin ng kalakasan at kapangyarihan na kami po ay maging ganap na Rockville HDE Church sa araw na ito. Pinupuri ka, Panginoon, dahil ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kataas-taasan sa mundo. Kaya kami po, Panginoon, ay napupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa umaga nito, kami po ay humiling ang aming kapatawaran sa aming mga kasalanan kung saan man kami ulang sa isip, sa salita at sa gawa. Sa patuloy namin po pagdalangin sa inyo, Ama, kami po ay nagpapasalamat napakarami dahil po kayo ay ginabayan po kami ng Rockville Church na sa ngayon po maraming pagsubok, maraming trials, kami po ay ma-ordain po ngayon bilang isang ganap na local church Panginoon. Sa pangunguna niyo po, kami po ay nandito upang mag-fellowship, magkasama-sama po kami lahat, na kami pong lahat ay maging matapat sa inyo, maging matapat po sa lahat ng bagay na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami na kayo po ay laging gumagabay. Kayo po ay binibigyan kami ng mga pagpapala upang magamit namin po sa tama. Panginoon, kami po muli ay humihiling sa inyo ng patnubay, ng gabay sa aming tatapuin pa po joyful journey. Ama naming mga pangyarihan na po sa lahat, Ama naming banal, hindi po sapat ang salitang salamat sa lahat ng kabutihan na iyong ipinaranas at patuloy na ipinararamdam sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagiging together namin ng aming 23rd anniversary, sa pagiging torchbearer namin ng aming 24th anniversary, at sa pagiging faithful po namin during our journey ng aming 25th anniversary. Ito, Panginoon, at nai-enjoy po talaga namin ang aming pong journey kasama ka, Panginoon. At maraming salamat sa lahat ng mga pastors, sa lahat ng mga layman, sa kanilang pong mga pamilya, mula sa kanilang mga asawa at mga anak na naging bahagi po ng aming mga buhay, sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga miyembro at namumuno sa Baysa Seventh-day Adventist Church, Panginoon, na tunay na niyakap ang bawat isa sa amin, na kami ay pinaranas ang mga bagay na hindi pa po namin alam. At ganoon din, Panginoon, maraming salamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyo po na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Batid namin, Panginoon, na sa mga susunod na panahon, marami pa po kami mga pagsubok na aming pong pagdaraanan. Pero ang church po ng Rockville, sabi nga po ni Pastor Sabat kanina, mukhang babagsak. Pero hindi po nangyari sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming muon. Ikaw, Panginoon, ang siyang matibay na bato na aming pong kinasasaligan, Panginoon. Patuloy po na pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga tao along the way, Panginoon, ng aming pong journey sa aming pananampalataya na nakakasalubong namin, nagiging parte ng aming buhay. Sapagkat hindi lamang po panahon nila, kundi buhay din po ang ibinabahagi sa amin. Hindi po kami sa aming pag-ministry ang unang-unang nabibless, kung hindi kami man ay nabibless po sa mga buhay ng mga taong aming nakakasalamuha. Batid namin, Panginoon, na hindi madali after po ng aming pagiging organized church ang susuungin ng aming iglesia. Pero naniniwala kami, Panginoon, kung paano nung pasimula ay ginabayan mo ang Rockville hanggang sa dulo, Panginoon, hanggang doon sa langit na
bayan, Panginoon. Sama-sama kami nahaharap sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tapos, mga kapatid, ay gusto ko naman pong i-recognize ang isa sa naging pioneer ng Rockville Church, si Brother Nakari. Pwede po kayong tumayo, Brother Nakari. Siya po ay isa sa naging pioneer. At yung sabi nga po, Pastor Sabat, isa po siya sa naging daan para magamit po at matayo po ang simbahan ng Rockville sa lupang ito. Pero, malapit na rin po tayo magkaroon ng sarili natin at ating pong nakikita na kinikinig na po. Darating po yung araw na magkakaroon na tayo ng isang magandang church dito po sa side na to dahil yan po ang ating lupa. Yan po ay ating pong inaayos na ngayon sa Shopsy at nawa po dumating na po yung oras na lahat po ng titulo ay maging na po maayos. No, at ganun din po, nais lamang po i-announce ang request ko rin na meron po kami mga white envelope na nakain sa mga program. Pwede po ba lagyan natin ito ng ating special offering? Ito ba ang special offering na po ito ay maraming paglalaanan. Doon po nakikita nyo kung pumasok kayo dito sa Rockville. Kaya po kasamahan po dito sa Kinabang ay bibigyan po natin hindi man po tayo bilang panalin, tayo po ay nagbibigay po namin sa kanila. Siya po yung napalitan na namatay na nasagasaan po dyan sa may pataas po ng Rockville, doon po sa may palengke. Doon po Sabado, nung nakaraang Sabado. Ganun din po sa ating mga kapatiran na may karamdaman, yan po ay ating tutulungan sa kanila. Maraming salamat po sa inyong pagtuloy. At ngayon po, inaanyayahan ko na po lahat po ng participants, kung pwede lamang po ay dito po sa side na to magpunta upang po tayo ay makapag-start na po ng ating divine worship. Maraming salamat. Happy Sabbath at happy anniversary po sa ating lahat. Finish ko lang.